Now, mga kapatid, today is the beginning of the month, or rather, the first Sunday of the month of November, kaya mag-umpisa tayo ng panibagong series. Ang title ng series po natin ay ID. Okay? Living out your true identity. Sino sa inyo may ID dala? May ID ba kayong dala? Well, this month, I excited ako because hindi lang physical na ID ang dapat natin dala-dala sa ating wallet, kundi yung talagang tunay na ID, yung ID natin sa ating Panginoon. Kung sino nga ba talaga tayo. And this month, we're going to talk about a series na makakatulong sa bawat isa sa atin. And I'm really excited about this kasi alam ko na kung makikinig tayo maigi at kung talagang i-apply natin yung matututunan natin, itong buwan na to may indeed be a life-changing experience sa bawat isa sa atin. Okay? Siyempre, nasa sa inyo yun. Kung ano magiging attitude ng inyong mga puso as you listen to this series. Okay? So, hindi tayo papaligoy-ligoy pa. Mag-umpisa na tayo. Let's pray. Samahan niyo ako. Nanalangin tayo sa Panginoon. Father, sa tulong mo, Panginoon, ay humingi kami sa iyo, Lord God, ng grace o biyaya, Lord God, na talaga mabuksan ang aming mga puso't isipan sa buong buwan na ito, Panginoon, na pag-uusapan namin itong paksana o topic nito, Panginoon, about living out our true identity. So, Lord, tulungan niyo kami, Panginoon. Alam ko na marami sa amin dito, Lord, hindi kami naging aware na unti-unti ang kaaway has succeeded in deceiving us or telling us lies about who we are, Panginoon. So, Lord, I pray na by God's grace, Lord God, at bilang follow-up na rin, Panginoon, sa tinuro mo sa amin about our hearts, I pray na, Lord, itong area na to ng aming buhay, yung concept namin ng identity, Lord God, would be renewed and transformed, Panginoon, in accordance with your word. Ito po ang prayer namin, Father, in the mighty name of Jesus. Lahat tayo magsabi po ng amen. Well, amen. Praise God. Nakita natin maraming mga tragedies na nangyari, okay, doon sa pinakitang video clip kanina. But also, alam naman natin, even in our own country, maraming mga personal tragedies na nangyayari. For example, kailan lang ay nagkaroon ng balita na itong tao na to ay pinaslang. You know? He was killed. His name is Ramjen, di ba? Revilla. Kilala niyo ba siya? Nakakahinayang, di ba? May tingnan mo, pogi-pogi, kamukha ko pa, di ba? Grabe talaga, okay? Hindi, nakakalungkot lang talaga. Imagine nyo, no? Hindi ko alam kung anong dahilan, sabi sa balita, di ba? Simpleng may kinalaman lang yata sa pera o anuman. Hindi natin alam kung totoo yun, okay? But he was killed, okay? Apparently, di tayo sigurado rin, by his own brother and sister. Wow, imagine niyo yun, okay? Sarili mong kapatid. Di ba kayo? Sino si may kapatid? May kapatid kayo? Minsan napapaaway kayo sa kapatid nyo. Sino? Hindi pa naman siguro umaabot sa patayan. Di ba? No? So kung totoo man yun, yung balita na yun, nakakalungkot. At alam din naman natin, di ba? Si Charis nakaranas ng tragedy sa buhay niya, personal tragedy. Yung sarili niyang ama ay pinaslang o pinatay rin. Alright? Dito sa Laguna, sa San Pedro. Okay? At kanina, kinurek ako ng mga taga-langgam kasi hindi raw sa langgam nangyari yon, kundi sa laram. Yan. Mukhang marami rin yata taga-langgam dito, ha? Maraming nagsasalita. But anyway, nakakalungkot din yun kasi yung pamilya nila nagkasira-sira. Bagamat, naging successful si Charis sa kanyang career bilang singer, di ba? Pero yung pamilya naman niya ay nasira. Yung ito mga balita nakakalungkot eh. Pero para sa akin, mas higit na nakakalungkot yung merong mga tao na mali ang kanilang pagkaunawa about who they are. Okay? Ito may tatlong malulungkot na sitwasyon, okay? Na nakikita ko sa maraming tao. Unang-una, merong mga tao na parang wala silang pakialam na alamin o kilalanin kung sino nga ba talaga sila. They don't really care about their true identity. Okay? What I mean to say is, hindi nila masyado pinag-iisipan niya. Siguro may dahilan din naman, siguro sa hirap ng buhay, o naman, siguro sa dami ng problema. Pero napakahalaga kasi yan. Napakahalaga na malaman mo kung sino ka talaga. At kapag hindi mo kasi naiintindihan yan, and gaya ng sinabi ko nga last month sa series natin, in the same way na ang puso natin, yun ang nagde-determine kung ano yung mga ating mga ginagawa sa buhay. In the same way din, yung pagtingin mo sa sarili mo, okay? Yan din ang nagde-determine kung ano ang mga choices mo.
Okay? How you see yourself. Kung ang tingin mo sa sarili mo, ikaw ay bulate, anong gagawin mo? Di papasok ka na papasok lagi sa lupa. Okay? Kung ang tingin mo sa sarili mo ay surot, lagi ka mangangagat. Di ba? Ng mga balat ng may balat. Okay? So sa madaling salita, kung ano yung tingin natin sa sarili natin, ay may epekto sa buhay natin. And that's why I'm saying, nakakalungkot ito whenever I meet people na parang wala silang pakialam to discover kung sino nga ba talaga sila. Now, of course, hindi naman lahat ganun. There are people naman na nag-a-assume na yung kanilang current reality, yung nangyayari sa buhay nila, yun talaga ang nagbibigay kahulugan sa kanilang self-identity. In other words, kung sila ay naghihirap sa buhay, o sasabihin nila ay mahirap lang kami, pulubi lang kami, hindi kami katulad ng mga mayayaman dyan, wala kaming pag-asa. O kaya nagkakaroon ka ng mga failure sa relationships. Hindi nagsasucceed yung relationships mo. So sasabihin mo sa sarili mo na base doon sa karanasan na yun, sasabihin mo, siguro hindi ako kaibig-ibig. No? Siguro I'm not lovable. Bakit? Kasi sa experience ko, lagi na lang nasisira lahat ng relationship. Now, I can go on and on na ang pinagbabasihan natin minsan, maraming taong kilala kong ganyan, na minsan kung ano yung nangyayari sa buhay, parang yun na ang determining factor kung ano nga ba talaga tayo o sino nga ba talaga tayo. So, the more negative it is, the more na minsan iniisip natin na talagang palpak tayo, wala tayong kwenta. Or, kabaliktaran siguro, baka maganda naman ang nangyayari sa buhay mo, so feeling mo okay na okay ka. Again, dahil din sa sitwasyon mo sa buhay. Kung may pera ka, mayaman ka, feeling mo, walang problema. Pero totoo no, sa mata ng Diyos, ang laki ng problema mo. Okay? So, nakakalungkot na mayroong mga tao na ginagamit nila yung kanilang realidad o yung nangyayari sa buhay nila bilang basihan kung paano nila titingnan ang kanilang sarili. Now, para naman sa akin, I think, na pinakabalungkot sa lahat, ay hindi ka aware o hindi mo alam, you're not aware of who you were meant to be under God. Now, para sa akin, yan ang pinakamatinding trahedya. Para sa isang tao na hindi niya malaman o wala siya kamuwang-muwang kung ano ang purpose ni Lord sa buhay niya is the greatest tragedy of all. Okay? Ibig sabihin nun, mabubuhay ka sa mundong ito and most likely mamamatay ka ni hindi mo man lang mararanasan o ma-experience yung potential na iniligay ng Panginoon sa iyo. Hindi mo man lang ma-experience kung ano ang pwedeng mangyari sana sa pamamagitan ng buhay mo. In other words, masasayang lang ang lahat. Ang nakakalungkot, yung tipong pipikit ka doon sa huling oras ng buhay mo and punong-puno ka ng regrets. Ang ibig sabihin ng regrets, yung panghihinayang. You look back at your life, siguro marami ka rin naman nagawa, nagtrabaho ka, pero na-miss out mo lahat ng mga bagay na pwede pa sana mangyari sa buhay mo, pero dahil sa mababa ang tingin mo sa sarili mo, at ang tingin mo sa sarili mo ay parang wala kang kakayanan, o wala kang kwenta, o palpa ka, o whatever it is na naisip mo sa sarili mo about yourself, at dahil doon, tinanggihan mo, humindi ka, umayaw ka sa mga pagkakataon na niligay ng Panginoon para sa iyo, para magkaroon ng saysay ang buhay mo. That's the greatest tragedy of all. Amen? Higit pa yan sa mga tidal wave o earthquake na nangyayari sa mundong ito. Yung magkaroon ng isang buhay o isang life na nasayang or wasted. Now, I believe na napakahalaga talaga na malaman natin kung sino nga ba talaga tayo. And let me just summarize that, in a statement. I am, therefore I do. In other words, kung ano ang pagkakilala ko sa sarili ko, how I see myself, determines kung ano magiging choices ko, saan ako pupunta, ano gagawin ko. Napakalaking epekto nito sa pwedeng mangyari sa buhay ko, yung konsepto ko of who I am. In other words, yung aking self-identity. Okay? Totoo ito, hindi lamang sa ating ngayon mga mananampalataya as we talk about this from the point of view of the Bible. Kahit sa labas, yung mga taong hindi nananampalataya o hindi naniniwala sa Bible, nare-recognize din nila how important it is na malaman ng isang tao kung sino nga ba talaga siya. The only problem they have is wala silang sagot. Ang kagandahan para sa ating mga kapatid is that what we find in the Bible, paulit-ulit, and this is the reason why Jesus Christ, as we will begin to see in this series, this is the reason why Jesus came into the world, para ma-restore ang ating tunay na identity. Because dahil nga sa
kasalanan at dahil sa, scheme ni Satan na deceive niya ang mga tao na isurrender ang kanilang tunay na identity at nalinlang sila ng kaaway, pinalitan niya ng isang false identity at yun ang dahilan bakit ginagawa natin yung mga ginagawa natin sa mundong ito. Instead of fulfilling yung ating fullest potential, ang ginagawa natin sa mundo ngayon is that we are destroying one another. Nasa pamilya yan, sa barangay, hanggang sa buong syudad, buong bansa, at buong mundo. Alright? Simply because nabulag tayo ng kaaway. Now, alam niyo si Satan, simple lang naman ang strategy niya eh. Kung makukonvinsi ka niya na wala kang halaga, wala kang kwenta, na ikaw ay basura, pag paniwalaan mo yun sa isipan mo, guess what? Yung mga magiging desisyon mo ay maapektuhan na. Halimbawa, kung ang isang babae na paniwala ni Satan na hindi siya mahalaga at hindi siya iibigay ng kahit sino kung hindi niya ibibigay ang kanyang sariling katawan, pag napaniwala ka dyan, anong gagawin mo? You will begin to live a promiscuous life, kung mag-engage ka sa sexual immorality, simply because akala mo, basura ka. Right? Kung sinasabi ng mga kaibigan mo o ng magulang mo na parang puro lang utak mo, talagang hindi ka katulad ng ate mo o ng kuya mo na matalino, and if you believe that, hindi ka mag-exert ng effort na mag-aral. Satan is always in the business of trying to deceive people to believe something about themselves na hindi naman totoo. Because he knows that once mapaniwala ka niya doon, he can control your life. So mga kapatid, itong series na pag-uusapan natin ngayon is so important because I know some of you right now, the reason na pinipili mo yung pinipili mo at ginagawa mo yung ginagawa mo is because you have believed a lie. So, some of us dito, may namang ginagawa tayo sa buhay natin na lahat ng tao sa paligid natin are saying, ba't mo ginagawa yan? Masyadong destructive. Ayaw mo makinig simply because naniwala ka na ganun ka. Amen? And I hope and pray na itong series na to will wake us up para ma-reclaim natin, bawiin natin what is rightfully ours, kung paano nga ba talaga o sino nga ba talaga tayo in the eyes of God. And I pray na by the time natapos tayo ito sa November, pagpasok natin in December, maayos na at healthy na ang ating self-concept. Maayos na ang pagtingin natin sa sarili natin. Amen? Hindi yung para magmalaki tayo, kundi para masabihin natin sa Panginoon, Lord, maraming salamat. At makikita natin na lalo natin ma-appreciate yung pagpunta ni Jesus Christ sa mundong ito para iligtas tayo. Kasi siya talaga ang nagbabalik sa atin sa tamang pagkilala ng ating sarili. Amen? Now, ang kailangan natin maranasan ngayon is freedom in Christ. Kalayaan. Amen? If you walk out that gate, pag lumabas ka dyan, at panoorin mo yung mga taong dumadaan, mga biyahe dyan, you will discover thousands and millions of people na hindi nila kilala kung sino nga ba talaga sila in God's eyes. At yun ang dahilan bakit kung ano naman ginagawa ng mga tao sa mundong ito. Now I pray na tayo rito, as we go through this study, mabago yung ating pananaw. And I hope na pag nabago yung pananaw mo, magiging resulta nun, hindi yung para matuwa ka lang sa sarili mo, but for you to have a burden for those na hindi nila kilala ang sarili nila. For your friend na sinisira niya yung buhay niya because she thinks or he thinks na wala siyang kwenta, ikaw ang dapat magsalita sa kanya at sabihin mo sa kanya, God loves you. Importante ka sa mata ng Diyos. You see, the reason bakit tayo binibigyan ng revelation ni Lord bilang isang bayan niya, ay hindi para lang sa sarili natin. Of course, makikinabang tayo doon. But so that pag lumabas tayo rito, as we go out in the highways and byways of life, o sino man ma-encounter natin dyan, we will become messengers of hope. Kahit sino makilala mo na parang winawasak niya yung sarili niya, you can always say, alam mo ba, that God loves you. Huwag mong sirain ang sarili mo, hindi ka basura. Amen? At hindi mo kinakailangan gawin yung ginagawa mo. So that's my prayer today. Now, I want to talk about the usual basis po ng maraming tao, including yourself and me, na kundi tayo careful, the usual basis ng ating pagtingin sa sarili natin. Maybe if I ask you, bakit ganyan ang pananaw mo sa sarili mo? Siguro di mo malaman, di mo masagot, But let me help you right now. Because there are 4 sources kadalasan
ng pinanggagalingan ng pagtingin mo sa sarili mo. 4 na sources. Una ay yung physical attributes mo. Now, of course, starting first of all with gender issues, di ba? Pag tinignan mo yung sarili mo, pumunta ka sa CR, silipin mo kung ano man yung dapat mo silipin dyan, you would know kung lalaki ka o babae ka, right? That will determine your self-identity, okay? Now, it goes beyond gender, of course. It also includes other things na physical in nature. Kasi alam niyo naman sa mundo kinagagalawan natin, merong mga batayan of ano itsura ng isang tao, sabihin natin, pogi, di ba? O isang taong maganda. At pinapakita sa television yan, di ba? So, makikita natin yung mga palabas na yung mga lalaki, babae, hindi masyadong nakadamit, tapos binabasa ng host, you know? So, hindi natin alam kung ano kinalaman doon sa palabas nila, pero sabi, survivors. So, parang sinasabi sa atin, ganitong itsura ng gwapo at maganda, di ba? And when we look at ourselves, at gano'n ang itsura natin, we feel self-confident, di ba? Kaya yung mga nag-weightlifting, pag medyo may muscle na silang ganyan, kita mo kung naglalakad sila, may confidence, di ba? Pag bumupunta sila sa mall, hindi sila nagti-t-shirt na may sleeves, laging sando. Tapos kung maganda ka, di ba? Maganda yung talagang Coca-Cola ka, di ba? Talagang feeling mo maganda ka talaga, di ba? Pag medyo yung buhok mo, ganda ang dating, straight man, o kulot, depende, di ba? So parang feeling mo, it affects yung self-identity mo di ba? So, at the same time, kung yun ang magiging basihan mo, of course, siyempre, tapos tinignan mo sarili mo sa salamin mo, hindi ka na Coca-Cola, Pepsi-Cola ka na, di ba? So parang, di ba? Okay, tumaba ka na, okay, dati ganda ng buhok mo, kapal-kapal, ngayon meron ng landingan ng aeroplano dyan. So, you will feel parang hindi na gano'n ka-confident. It affects yung self-worth mo, yung tingin mo sa sarili mo, di ba? Lalo na pag medyo parang, kasi may mga lalaki, for example, na effeminate. Hindi naman sila talaga, sabihin natin na homosexual, pero talaga medyo malambot lang sila. Hindi sila katulad, iba, pare, gusto ko dyan, Sila yung tipo, pare, ganon sila, di ba? And so, minsan, dahil ang stereotype ng lalaki, dapat macho ka, and kung di tayo gano'n, we feel parang less confident sa sarili natin. And so therefore, para naapektuhan yung pagtingin natin sa sarili. Alam niyo ba mga kapatid, karamihan sa mga tao na in their adult life ay hindi nagiging normal o functional is because for some reason, okay, na picture nila sa mind nila na kung sino man sila ay hindi okay, somebody else is okay, pero sila hindi okay. And because of that, parang nawalan sila ng tiwala sa sarili nila. And so, along the way, they made choices na maybe siguro hindi magandang choices. Simply because na-deceive sila ng kaaway. Amen? You may not believe this, pero nung araw, meron akong pandesal dyan. Ngayon, monay na lang. Di ba? At kung ang gagamitin kong basihan ay physical attributes ko para may insecure ako pagkasama ko yung wife ko. Kasi yung wife ko, I mean, by God's grace, parang hindi tumatanda. Ako lang yung tumatanda. Di ba? Ang ganda pa rin, no? Samantalang ako papangit ng papangit over time. Hindi naman siguro sobra. But secondly, another nagiging basis ng tingin natin sa sarili natin ay yung feedback from others. And I believe na meron 3 klaseng significant people sa buhay natin na ang laki ng epekto sa pagtingin natin sa sarili natin. Number 1, parents. Pag ang mga magulang mo are very affirming, sabihin nila siya, alam mo, anak, ang ganda mo, mana ka sa akin. O, alam mo, anak, nakikita ko ang talino mo, ang galing-galing mo. You begin to believe in yourself. Di ba? Pero kung ang mga magulang mo, walang ginawa, kundi sabihin, alam mo, ang purol ng utak mo, alam mo, ang pangit mo talaga, nagmana ka sa tatay mo, or something like that. Di ba? Now, once you believe that kind of message, at na-integrate mo sa sarili mo, sa self-concept mo, nawawalan ka ng confidence, kaya nagiging timid ka, mahiyain ka. Pag hindi ka masyadong parang minamahal ng mga tao, o hindi mo nararamdaman na minamahal ka o ina-accept ka, feeling mo parang hindi ka katanggap-tanggap. Kaya minsan may mga personalidad na parang, di ba, pag nasa harapan ng mga tao, hindi makasalita. And then may mga tao naman na parang, ang bibo-bibo, di ba, parang, likas, lakas ng loob nila, no? And usually it's because may mga magulang sila na very supportive sa kanila habang lumalaki sila.
Pag nakakita ko ng mga magulang na pag medyo nahihirapan yung anak nila sa assignment, pinipitik yung noo. Sabi ko, nako, saan pupulutin yung bata na yan paglaki niya? Wala siyang confidence. Minsan kami, mga matatandang tao rito sa church, na ayaw nilang mag-aral kasi for some reason, na-convince sila na hindi sila ganun katalino. Nakakalungkot yun. Kasi alam niyo ba, sa totoo lang, yung kapasidad ng utak natin, ay, maraming scientists na nagsasabi na maraming tao na mamatay na ang nagamit lang nila sa kapasidad ng kanilang intellect ay ilang porsyento lang, maliit lang, 10-15% lang na kapasidad ng kanilang utak. In other words, ang dami pang pwedeng gawin. Kaya lang, natalo ka na ng siguro, sabi mo, hindi ko kaya yan. Oo, hindi ko kayang gawin yan. So, mga magulang, pangalawa, mga teacher, mga guro, ang laki ng epekto niya sa atin. Kung may guro ka na very affirming, nako, lalaki ka na parang confident ka sa sarili mo, kahit anong klaseng pag-aaral, aaralin mo, di ba? Pero kung may teacher ka na parang lagi nang pinalalaba o lagi pinapaalaala sa iyo, no, hulang ka sa, sa kukote, di ba? Parang naapektuhan ka. Pangatlong klaseng mga tao na nakaka-apekto sa atin, yung feedback nila, malaking epekto sa atin, ay yung mga religious leaders, kung halimbawa ng mga pastor, o pare, o sino man na parang merong religious responsibility. Malaki kasi ang epekto niyan sa atin. Amen? So naapektuhan yung ating pagtingin sa sarili natin dahil may feedback tayo naririnig habang lumalaki tayo. Pangatlo ay yung mga role models natin o mga tao na tinitingala natin. There are people na nirespeto natin o ginagalang natin at na-attract tayo sa kanilang buhay and we want to be like them. Diba? Pero after a while, dahil gusto mo nga sila maging katulad kanila, after a while, na-identify mo na yung sarili mo sa kanila and sometimes to the point na parang feeling mo na ikaw na sila. And so maybe it is your father na tinitingala mo, maybe it's your mother, maybe kapatid mo, maybe si Batman. Could be anybody. Pero yung mga role models, malaking epekto niya sa pagtingin mo sa sarili mo. And whether natutupad mo yung role model na yon, nagiging katulad ka niya, o hindi ka nagiging katulad niya. Alam ba, kung role model mo, tatay mo, tapos hindi mo magawa yung ginagawa niya, you feel so low sa sarili mo. Pero kung ang tatay mo naman, medyo tipong mababa, tapos parang nalakpasan mo siya, feeling mo you're so high. So, apektado ka ng mga role models in your life. Pero pinakamatindi sa lahat, na I believe, karamihan sa atin dito, if not all of us, biktima tayo ng ganitong klaseng epekto, ay yung tinatawag na current realities. Current realities, ibig sabihin yung mga nangyayari sa buhay mo o yung mga nagagawa mo. Let's say, gusto mo magbago pero lagi ka bumabalik sa isang bisyo. After a while, you begin to believe na wala ka na talaga pag-asa. Ganun ka na talaga. Or may nangyayari sa buhay mo, halimbawa, na talagang tipong naghihirap kayo, kinakapos kayo financially, and you begin to believe, talaga mahirap lang kami, so hindi ka na magsusumikap. Minsan yung reality sa buhay natin, akala natin, yun na ang nagde-determine what we can be. Parang sinabi na natin sa sarili, ganito na ako. How many of you have said this one way or the other, na may nag-correct sa'yo, sabi, ba't ka ba ganyan? Ba't ganyan ba ugali mo? Tapos sagot mo, ganito ako talaga eh. How many of you have said that, one way or the other? Diba? Ganito ako talaga eh. Which means, ang ibig sabihin, wala na akong pag-asa magbago. Karamihan sa mga tao na paniwala ng dyablo na kung anong nangyayari sa buhay nila sa pangkasalukuyan, yun na yun. When I was younger, okay, so much younger than today, hindi ako masyado nakakapasa, hindi ako masyado mababa lagi ang grado ko no high school. Okay, pag ako nagkaroon ng 76, feeling ko parang summa cum laude na ako, Pag nagkaroon ako ng 76. Talagang hirap na. Kasi wala akong masyadong nare-receive na support. In fact, lahat ng kapatid ko ang tatalino. Pero lang yung sumunod sa akin na may Down syndrome. Doon lang ako nakakaangat. Pero yung ate ko, ang talino, yung bunso namin, physics ang kinuha, ang gagaling nila lahat. Tapos pag umuwi sila, laging tataas ng kanilang mga grado, lagi sila may award. Ako, laging wala ako, lagi kong inuwi. Kailangan mag-report ng ganito sa principal kasi may ginawa na naman akong gano'n. So, lumaki ako na parang not really believing na, na kaya ko. Kaya I thank the Lord nung medyo na born again na ako. May mga pinadala si Lord ng mga tao sa buhay ko who actually believed in me. And who actually said na kaya ko. And since then, by the grace of God, nagbago yung life ko.
At ako yung narating ko yung mga dati, pangarap ko lang na marating. In other words, academically, I excelled, gumraduate ako, top of the class, ganyan-ganyan, all of those things. Hindi para itaas sa sarili ko. But just to tell you, na minsan pag napaniwala ka na ng mga realidad sa buhay mo at akala mo kung ano yung nangyayari sa'yo, palpak ka na, therefore, palpak ka talaga, palpak yung nangyayari, so palpakin mo na. Yan ang pinaka-nakakalungkot sa lahat. Now, what is important is to listen to what God says about you. Amen? Huwag mong pagbasihan yung mga sinabi ko kanina na parang yun ang batayan mo on how you're going to look at yourself. Now, I want to look at two verses today, two passages today. The very first one is, of course, familiar sa marami sa atin. I don't know if you can read it, but it says in Romans 3:23, "For all have sinned and fall short of the glory of God." How many of you know this verse? For all have sinned. Now, you should memorize that verse. Now, yung mga tao, when they read that verse, of course, ang talaga nakikita nila, parang, nangungusap talaga sa kanila, tumatalon, parang gusto silang sakalin, is that word, sinned. Kasi alam natin lahat, kung tayo ka-failure, di ba? Lahat ng tao, pinapaalala sa atin yan. So, normal sa atin yun, mas madali natin makita yung mali. Amen? Di ba? Pag pinaglinis mo kung sino man sa bahay, tapos dumating ka, ano sasabihin mo? Uy, salamat nilinis mo. Hindi, ang sasabihin mo, ba't ang dumi pa nito? You always look for something that is wrong. At ganun din tayo sa sarili natin. Hindi tayo matuwa sa sarili natin kasi alam natin kung gano'n tayo kapalpak. Diba? Kaya hirap nga tayo tumanggap ng kahit anong compliment. Pag sinabi sa isang tao, "Brother, galing mo ah." Hindi naman. Because it's so hard for us to accept compliments. Okay? Pero, dyan sa passage na yan, makikita natin, we have fallen short of the glory of God. Totoo yun. Hindi natin naalisin sa ating paniniwala. Totoo yun. We have fallen short of the glory of God. Pero yung verse na yun ay merong salitang glory of God. Which means na huwag natin kalilimutan na we were meant to glorify God. Huwag lang tayo mag-focus doon sa the fact na tayo ay nagkasala or fallen short. Tignan natin yung kabilang side naman, which is, ang talagang intention ng Panginoon is that we would glorify Him. Amen? Now, yun ang dahilan bakit si Christ o si Kristo ay pumunta rito sa lupa, bakit niya ibinigay ang kanyang sarili sa krus para iligtas ka, bakit niya ibinigay ang Holy Spirit sa buhay mo. Because yun ang purpose niya, hindi para daling ka sa impyerno. Remember John 3:16? For God so hate the world. Hindi. For God so loved the world. Tandaan natin yun, ang gusto ng Panginoon ay ma-fulfill sa buhay mo yung talagang original niyang intention. Hindi para sirain o parusahan ka. Now, I want to go to this verse. Because this verse is oftentimes hindi masyado naiintindihan ng mga tao, but this verse is so powerful. A week ago or 2 weeks ago, I went through a class ang pangalan Theology of Leadership. And we went through this verse slowly, one by one word at a time. And sabihin ko sa inyo totoo, I never really realized how wonderful this passage is in terms of yung aking self-identity. And I hope na ganoon din mangyari sa inyo today. Here's what God says in Genesis 1. Then God said, I like it whenever God speaks. Amen? Kasi sa chapter 1, nung nagsalita siya, na-create ang buong universe. So I like that whenever He says something. Amen? When God said, let us make man in our image, in our likeness. Now that's a powerful statement, mga kapatid. In our image, in our likeness. At natutukoy niya tao, humanity. Okay? Gagawin niya into His image and likeness. Now, ano ibig sabihin ng image? Okay? It means picture o representation. Di ba? Ilan sa inyo merong litrato sa wallet nyo ng kayo, litrato ng mukha nyo? How many of you meron ganon? O ilan sa inyo may litrato somewhere, sa bahay? O kayo, hindi nagtaas, mamaya pumila kayo doon, kukunan namin kayo litrato para magkaroon kayo ng picture, bago kayo mamatay, okay? Now, kung may picture ka, siyempre, natural lang, di ba? Nasasabihin mo, ako yan, di ba? Bakit? Kasi tingnan mo naman, kamukha ko. Di ba? Hindi katulad ng ginawa ko kanina kay Ramjen. Hindi totoo yun, di ba? Hindi ko kamukha yan.
Pero gano'n din sa salamin. Sino nakatingin na sa salamin? Yan. Yung hindi pa tumingin sa salamin, ingat kayo. Baka merong brown dyan, hindi nyo alam. Oh. Brown. Brown ba yun? Pag tumingin ka sa salamin, siyempre, anong ina-expect mo pagtapat mo sa salamin? Ina-expect mo makita mo yung image mo eh. No, so this is amazing. Nung ginawa ng Diyos ang tao, ginawa niya to for the reason na ang tao will become His image. Kaya ngayon ang dahilan bakit ayaw ng tao gumagawa tayo ng images. Alam niyo ba yun? Yun ang dahilan bakit pinagbabawal yun sa Ten Commandments. Na huwag kang gumawa ng image of God. Bakit? Ang tao ang image of God. Now, dahil sa kasalanan na wala yan, that's why we find in Colossians na si Jesus is the image of the invisible God. And we'll talk about that later on. Pero gusto ko balikan natin ito kasi ito yung original eh. Dito tayo nag-umpisa eh. Sabi, let us make man in our image, in our likeness. Ibig sabihin, hindi lang sa kamukha mo siya, hindi lang sa parang image ka ni God, kundi yung kanyang katangian ay similar kayo. In other words, it is God's intention talaga na habang nabubuhay tayo sa mundong ito, that we will mirror God or we will show the world who God is. And every time I do something, every time na may gagawin ako, may sasabihin ako, it's a way for God to be known sa mundong ito. For those who do not know God. In fact, yun ang intention niya sa Israel, o tinawag niya Israel. Ang purpose niya is that Israel will show the world who God is. So mga kapatid, napakatinding calling yan. Ibig sabihin, bawat isa sa atin dito and together as a community, gusto ng Panginoon na yung mga tao sa mundo na hindi nakakakilala sa Diyos would know God through our lives. So sabi niya yan, let us make man in our image, in our likeness. And then sabi niya, and let them rule over the fish of the sea and the birds of the air, over the livestock. I'll talk more about this next week. Pero may purpose tayo rito. Hindi tayo ginawa ng Panginoon ng ganun-ganun lang, tapos para tayo ay maglilipad-lipad lang dyan at tumugtog ng harp. God has a purpose for us at may kinalaman niya sa mundong itong kinalalagyan natin. We're supposed to take care of this world. Hindi para sirain ang mundo, wasakin lahat ng puno, tapyasin lahat ng bundok, you know. We're here to take care of God's creation. Sa atin ibinigay yung responsibilidad na pangalagaan ng mundo. Isn't that amazing? Hindi niya sinabi sa chimpanzee, chimpanzee, pakialagaan mo yung mundo. Hindi niya sinabi sa giraffe, alagaan mo yung mundo. Sinabi niya sa tao, kayo, I want you to be the one to take care of my creation. That's an amazing thing, di ba? Now, sabi niya ganito, over all the earth. No? Ibig sabihin, ang scope ng trabaho ng tao, lahat. Over all the earth. Pero hindi kasama yung mga tao rin mismo. Ibig sabihin, hindi tayo kinreate ni Lord para abusuhin ng kapwa. Hindi tayo kinreate ni Lord para gawing alipin ng mga tao. Kinreate ni Lord ang tao para sama-sama, tulong-tulong pangalagaan ang mundong ito. Sabi niya, over all the creatures that move along the ground. So kasama na lahat yun. Pati mga pinapatay-patay natin. Pinapatay. Kasama lahat yun. Now, sabi ganyan, so God created man. In His own image, inulit na naman niya. In the image of God, He created him. Gets nyo? 3 beses na yun. He's saying, huwag mong pagbasihan yung sinasabi ng mundong ito o si Satan kung sino ka talaga. Makinig ka kay Lord. You were created in the image of God. You are to represent God sa mundong ito. We are to represent the Almighty God, the God of wonders. We are to live in this world telling people God is alive. And by our lives, yung ginagawa natin whenever we do something na maganda at mabuti, we all reflect back to God. Yun ang sinasabing glory of God. Kaya sinasabi sa Bible, we have fallen short. Kasi imbis na ipinapakita natin si Lord, ang pinapakita natin ay ang diablo. We kill each other, we destroy one another. Yung galing natin sa science, gumagawa tayo ng mga bomba para patayin lahat ng mga tao. Yung mga pamilya, imbis na magmahala, nag-aawa, imbis na mga mag-asawa, imbis na magkaroon sila ng peace sa isa't isa, sino naglalaban na sila kung sino masusunod. We have fallen short of the glory of God.
Ang glory of God is this. Sinasabi niya na kung tayo ay may tamang relasyon sa Kanya at sa isa't isa, tayo ay kinreate niya male and female na pareho tayo, ibig sabihin lahat tayo, lalaki o babae, nasa atin yung together, nasa atin yung image of God. Hindi lalaki lang, hindi babae lang, kundi lahat tayo rito. Amen? Walang saling ket-ket. Lahat tayo rito, meron tayong role para ideklara na ang Panginoon Diyos natin ay buhay. Now look at the next verse. God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it. Ibig sabihin, sa plano ng Diyos, alam niya na ang mundong ginawa niya ay sapat para sa pangangailangan ng tao. Kung ang mga tao ay magkakaroon ng tamang relasyon sa Diyos at tamang relasyon sa isa't isa, sapat ang mga resources natin for everybody. Kaya lang nagkakaroon ng mga nagugutom is because may mga tao na hindi nila kilala kung sino sila, kinukuha nila lahat ang mga bagay-bagay sa sarili nila. May mga greedy mga tao na abusado, imbis na kilalanin nila kung sino sila in the eyes of God, kinukuha nila lahat para sa sarili nila. That's why nagkukulang tayo mga kapatid. Pero kung tutuusin, sapat lahat ng blessings ng mundong ito para sa lahat. Amen? You see how we have fallen short? Pero balikan natin ito kasi mahalaga ito. Sabi niya, rule over the fish of the sea and the birds of the air, and over every living creature that moves on the ground. In other words, lahat tayo tinatawag ni Lord in some form of leadership. Amen? Lahat tayo rito, meron tayong papel sa mundong ito na may kinalaman in some way in providing some kind of rulership or leadership sa anumang area ng buhay natin. So, maaaring sa pamilya mo yon, maaaring doon sa trabaho mo, o saan ka man sa eskwelahan. Meron kang role doon para maging representative ka ni God to provide some kind of leadership para mga tao madala sa Panginoon. Walang saling ket-ket sa kingdom of God. Lahat tayo kasali. That's why whenever we live our lives, contrary dyan, we miss out on God's purpose sa buhay natin. Amen? Pag ikaw umaattend ka lang ng church, and then you go to your work, tapos wala kang ginagawang any kind of rulership doon para maitatag ang kaharian ng Diyos doon, you're missing. You're missing yung potential mo. Parang pumapayag ka lang sa mga nangyayari sa paligid mo, imbis na sinasabi mo sa sarili mo, Lord, I believe tinawag mo ako to be a representative mo rito sa trabaho na ito, sa opisina na ito, sa school na ito, saan man ako naroon, sa bahay namin, kahit saan. So mga kapatid, ang tawag dito is Imago Dei. Sabihin nyo nga, Imago Dei. It's Latin for image of God. Yan ang ibig sabihin ng Imago Dei. And I want us to really understand, we were meant to reflect the glory of God. Hindi ka basura, kapatid. Huwag mong basurahin ang buhay mo. Hindi ka ginawa ng Diyos para lang masira ang pamilya mo. No! God created you. And yung wife mo, yung children mo, kinreate tayo ng Panginoon para ma-reflect natin yung glory of God in our lives. So mga kapatid, huwag ka maniwala na hindi ka kaibig-ibig. Kahit ilang beses ka magkaroon ng broken relationships, mahal ka pa rin ng Panginoon. You're still a person of worth. So huwag mo sayangin ang buhay mo. Huwag mo punuin ang katawan mo ng droga o ng alak because your body is special to God. You are special to God. Huwag kang mag-engage in pornography kasi yung tinitignan mo na yun, tao yun created in the image of God. Hindi siya bagay. Tao. So bawat isa sa atin dito, kinreate ng Panginoon to have similar but not equal capacities with God. I mean, this is so amazing. Nung sinabi niya na, let us create man in our image and likeness, ibig sabihin, meron tayong mga kakayanan o kapasidad that is very similar to God, although not the same. God is creator, we can create. Pero ibig sabihin, yung tayo, meron limitasyon yung ating pero we can create. That's why ang tao nakagawa ng works of art, nakagawa tayo ng sculptor, nakagawa tayo ng mga buildings na magaganda. Why? Because we were created in the image of God. We can do things.
Pwede tayo mag-communicate. I mean, praise God. Bilang tao, pwede tayo mag-communicate. At habang nagko-communicate tayo, alam mo nagko-communicate ka. Di ba? Sabi mo sa katabi mo, I, O, U. Grabe, nagko-communicate ako. Sabi mo. O subukan mo kausapin si Bunso. Yung aso ni PM. Kumain ka na ba? Hindi. Sapat ba ang tulog mo? So, kahit anong gawin, pag yan nagsalita, umuwi na tayo. I mean, God has given us capacities of reason. Meron tayong kapasidad to choose things. Di ba ang hayop, kung ano lang yung kanyang pakiramdam gagawin niya? Kaya nga pa naglalakad tayo sa kali, kung ano yung mga nakikita natin nagaganap. I mean, imagine mo kung tao yun. Hindi pwedeng gawin ng tao yun dahil ang tao may reason. Kaya nga pag nakakita tayo ng mga karumal-dumal na krimen, anong reaksyon natin? Parang, ano yan, di ba? Bakit mo Because hindi yan pang-tao. Ang tao kasi ginawa ng Panginoon in His likeness. So kaya hindi yun ang dahilan bakit nagagalit tayo pag may mali. Alam niyo ba yun? Alam mo ba yung awareness mo na may mali shows that there is a God? Kasi paano mo nalaman na mayroong mali? Tatawa nga ako pag nagsasabi ng mga tao, alam mo, di tayo dapat naghuhusga. Talaga? Kaya mo mabuhay sa mundong ito, hindi ka naghuhusga? Eh kung patayin lahat ng isang killer lahat ng pamilya mo, maghuhusga ka? The fact na naghuhusga ka ng tama at mali is because God created you in His image and likeness, and God judges. So may mga kapasidad tayo na binigay ni Lord sa atin. Hindi equal sa Kanya because He is the Creator, pero katulad nung sa Kanya. Praise God. Para to do similar but not equal responsibilities. In other words, may mga gusto ang Panginoon na mangyari sa mundong ito at ang gagamitin niya ay ang mga tao. Amen? So, sa madaling salita tayo, kaya tayo binigyan ng kakayanan, kapasidad na umibig, magmahal, para gamitin natin yan sa mga bagay na gusto niya mangyari sa mundong ito. Meron tayong ganong klaseng responsibilidad. You see, si Lord na nag-aalaga ng mundo eh. Amen? Totoo ba yun? Tama ba yun? Siya nag-aalaga ng mundo? Amen? So, sabi niya sa tao, alagaan mo mundo. So, ano ibig sabihin nun? Kung ano yung alagang gusto niyang gawin sa mundo, gusto niya sa pamamagitan ng tao mangyari. Amen? So, pag nag-create siya ng pamilya, kasi mahal niya tayo, gusto niya na yung mga magulang, yung pag-ibig niya sa mga anak, ipadama ng magulang. Kaya sabi niya sa parents, di ba? Parents, huwag mo i-exasperatein ang mga anak ninyo. Bakit? Kasi you represent God. Di ba? So if you can just understand this, napaka-powerful nito. And then, in the same manner, ibig sabihin, meron tayong capacities, meron tayong responsibilities, and the way God wants us to do it is in the same manner katulad nun sa Kanya, in the context of relationships. In other words, kinreate tayo ng Panginoon, male and female in the image of God. At sabi niya, rule over the earth. Ibig sabihin niya, kayo mga tao, mag-teamwork kayo, magtulungan kayo, magmahalan kayo, and I want you to do exactly yung pinagagawa ko sa inyo. Let me give you a picture of how that might look like. In other words, ang gusto ng Panginoon sa tao is that we may have a relationship with God. Meron tayong relasyon sa Panginoon. Tapos, sinutupad natin yung ating pamumuno sa mundong ito, in this world, nang tayo ay nagkakasundo as brothers and sisters in Christ. This is the image of God. In other words, kung totoo sa atin yung image of God, kung tayo ay nabago na ni Kristo, ito yung makikita sa atin. Tamang relasyon sa Panginoon, tamang relasyon sa kapwa, at tinutupad natin ang tungkulin natin sa mundong ito. Yun ang ibig sabihin ng real life. Yun ang ibig sabihin ng plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Yun ang ibig sabihin natin pag sinabing, make real life possible for real people. Ito yun. Because God wants to restore yung image of God sa buhay natin. So remember to, I am, therefore I do. So ang tanong ko sa inyo, who are you? Sino ka?
Hindi mo ba kilala ang sarili mo? Why are you destroying your life? Bakit ka nag-i-engage sa mga activities na alam mo hindi magbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos? Who are you? Bakit ka nagtatanim ng sama ng loob sa kapwa mo at hindi ka marunong patawad? Sino ka ba? Who are you? Ba't puro ka materialism? Ba't puro ka pera? Who are you? Ba't ka pumapato sa parehong sex mo? Who are you? Sino ka? Bakit ka nag-i-engage sa sexual immorality na hindi ka pa kasal? Who are you? You see, yung question na yun is so important sa buhay natin. Bakit pag challenge ka mag-ministry, lagi ka nagdadahilan? Who are you? Sino ka ba? Kasi if you don't know who you are, hindi mo rin madidiscover yung purpose ni Lord sa life mo. So let me ask that question again. Pero this time, I want you to stand up if you are a person na tinatanggap mo na that you are created in the image and likeness of God. Who are you?